Napagtanto mo na ba na sa kaibuturan ng iyong kalooban, nabubuhay ka tulad ng isang lingkod kung saan maaari kang mag-isip tulad ng isang hari? Ang formula ni Solomon para yumaman at maging milyonaryo ay hindi isang sinaunang mito. Ito ay isang tunay na code, nakatago sa mga salawikain na nagpapaliwanag kung bakit napakaraming tao ang nagpupumilit para sa pera, habang kakaunti ang nakaka-access ng tunay na kaunlaran sa pananalapi. Ang nakatagong mensahe ni Solomon ay nagpapakita kung bakit tila natigil ang iyong buhay pinansyal kahit na nagsisikap ka ng husto. Marahil ay hindi mo pa natutunan ang karunungan ni Solomon, ang pag-iisip ng milyonaryo, ang yaman ng Biblia na nagpapalit ng mga tagapaglingkod bilang mga pinuno. At narito ang katotohanan na halos walang nangahas na sabihin. Habang naghahanap ka ng mga shortcut, sinusunod ng matatalino ang mga lumang prinsipyo, mga prinsipyong lumilikha ng pangmatagalang kayamanan at pagbabago sa pananalapi na hindi maaring tularan ng anumang modernong paraan. At kung tinitingnan ni Solomon ang iyong buhay ngayon, ano ang masasabi niya tungkol sa iyong mga pagpipilian? Humanda ka dahil sa mga susunod na minuto ay matutuklasan mo ang nabunyag na lihim na gumabay sa mga hari, negosyante, mga ngalakal at matatalinong babae sa landas tungo sa kaunlaran. Ngunit huminga muna ng malalim dahil hindi lang ipinapaliwanag ng formula na ito kung paano yumaman, ipinapaliwanag nito kung paano maging isang milyonaryo na may layunin. Ngayon, pumasok tayo sa unang sikreto. Ang nawawalang lihim ni Solomon ay palaging nagsisimula sa katahimikan, na para bang ang sinaunang karunungan mismo ay naghihintay ng tamang sandali upang magising sa loob ng mga naghahanap nito. Nang isulat ni Haring Solomon ang kanyang mga kawikaan, alam niya nakakaunti ang may mga mata upang makita kung ano ang nakatago sa likod ng bawat salita. At nakakapagtaka kung paano, pagkalipas ng maraming siglo, namumuhay pa rin tayo na pinagmumultuhan ng parehong mga pag-aalinlangan sa pananalapi na nalutas niya ng may banal na kasimplihan. Para tayong umiikot sa kaunlaran sa pananalapi, ngunit hindi ito ginalaw. Ilang beses mo naramdaman na ginagawa mo ang lahat ng tama, ngunit ang kayamanan ng Biblia ay tila malayo. Dito marami ang natitisod, binabaliwala nila ang mindset ng milyonaryo na nagsisimula bago pa man dumating ang pera. At kung narito si Solomon na sinusunod ang iyong gawain, makakakita ba siya ng isang taong handang umunlad? Mayroong isang sinaunang puwersa sa likod ng payo ni Solomon, isang bagay na lumalampas sa modernong mga diskarte sa edukasyon sa pananalapi at umaantig sa puso tulad ng isang pagtawag. Hindi ito tungkol sa pag-aaral ng mabilisang pagyaman mabilis na pamamaraan, ngunit tungkol sa pag-unawa sa pilosopiya ng kayamanan na gumabay sa mga hari, mga ngalakal at buong pamilya sa mga henerasyon. Maraming ina, asawa at matatalinong kababaihan ang gumamit ng kaalamang ito upang baguhin ang buong tahanan dahil natanto nila na ang kaunlaran ay nagsisimula sa espiritu, hindi sa pitaka. Kahanga-hanga kung paano ipinaliwanag pa rin ng mindset ni Solomon kung bakit ang ilan ay nag-iipon ng karunungan habang ang iba ay nag-iipon ng utang. At kapag sinimulan mong makita ito, isang bagay sa loob mo ang gumising. Kung tutuusin, ilang pagkakataon na ba ang iyong pinabayaan sa pamamagitan ng hindi pag-unawa sa mga sinaunang prinsipyo ng kayamanan? Ang nakakalimutan ng marami ay ang kasaganaan batay sa karunungan ay hindi nagbubukod ng sinuman. Ito ay makikita sa buhay ng mga taong piniling makinig ng mabuti at kumilos ng may layunin. Hindi lang pera ang pinag-uusapan ni Solomon, kundi tungkol sa matatalinong desisyon na humuhubog sa tadhana. Inilarawan niya ang pagkakaiba ng mga hari at tagapaglingkod sa pagitan ng mga namamahala sa kanilang buhay at ng mga pinamamahalaan ng mga pangyayari.
Ang tahimik, halos hindi nakikitang kayamanan na ito ay karaniwang ipinanganak sa mga sandali ng espiritual na kalinawan. Ito ay tulad ng kapag napagtanto mo na ang bawat pagpipilian sa pananalapi ay nagpapakita kung ano ang nangingibabaw sa iyong puso. At kung ilalapat mo ang pananaw na ito sa loob ng 7 araw, ano ang magbabago sa iyong buhay? Ang mga sikreto ni Solomon ay nagtiis sa loob ng maraming siglo dahil ang mga ito ay tumutukoy sa isang lugar na hindi maituturo ng walang personal na kurso sa pananalapi. Ang pagkakahanay sa pagitan ng layunin, karunungan at pera. Ang tunay na formula ni Solomon para maging isang milyonaryo ay hindi nagsisimula sa pamumuhunan, ngunit sa pag-unawa. Nakita niya ang pera bilang isang lingkod, hindi kailanman bilang isang Panginoon, at iyon ang nagpabago sa lahat. Kapag ang katalinuhan sa pananalapi ay nagkakaisa sa praktikal na espiritualidad, isang uri ng pangmatagalang kayamanan ang isinilang na hindi nakadepende sa swerte. Kaya naman napakaraming tao ang nagsisikap yumaman, ngunit kakaunti ang tunay na umuunlad. At marahil iyon ang tawag na lagi mong binabaliwala nang hindi mo namamalayan. Marahil ang nagdala sa iyo dito ay hindi kuryosidad, ngunit isang malalim na pakiramdam na mayroong isang bagay na mas malaki sa likod ng iyong mga paghihirap sa pananalapi. Nararamdaman mo ang isang nakatagong mensahe sa mga turo ni Solomon na hindi mo pa lubos na nauunawaan. Isang bagay sa loob mo ang pumipindot na nagsasabing, may daan patungo sa kasaganaan na naghihintay sa iyo. Ang pinaghalong pagkabalisa at pag-asa ang siyang nagbubukas ng pinto sa tunay na pagbabago. At kapag naunawaan mo na ang unang senyales na ito, magsisimula kang mapagtanto na ang formula ng milyonaryo ay mas malapit kaysa sa iyong naisip. Ngayon, hayaan ang iyong sarili na magabayan. Dahil ang susunod na hakbang ay nagpapakita ng pagpili na nagpabago sa lahat. Kapag sinusundan natin ang bakas na iniwan ng nawalang lihim ni Solomon, hindi natin maiiwasang makarating sa sandaling ang kanyang buhay ay magbabago na walang haring nauna sa kanya ang nangahas na gawin. Nahaharap sa pagkakataong humingi ng anumang bagay, itinapon niya ang agarang kayamanan at pumili ng isang bagay na tila hindi nakikita, karunungan. Ang desisyong ito ay sumasalamin hanggang ngayon bilang ang pinakadakilang simbolo ng tunay na katalinuhan sa pananalapi. Habang marami ang naghahangad kung paano yumaman, hinahangad ni Solomon kung paano yumaman sa mga prinsipyo ng Biblia, na nauunawaan na ang lahat ng ginto na walang pangunawa ay nawawala. Nakaka-curious kung gaano kasimple ang pagpipiliang ito, ngunit ito mismo ang naghihiwalay sa pangmatagalang kayamanan sa panandaliang kayamanan. At kung magkakaroon ka ng parehong pagkakataon, hihilingin mo ba ang hiniling ni Solomon? Ang karunungan ni Solomon ay hindi lamang teknikal na kaalaman. Ito ay isang malalim na pag-unawa sa buhay, sa mga tao, at sa hindi nakikitang mga kahihinatnan ng bawat desisyon. Alam niya na ang kaunlaran sa pananalapi ay unang ipinanganak sa isip at puso bago ito lumitaw sa bank account. Ilang beses ka nang gumawa ng padalos-dalos na desisyon at nagbayad ng mahal para dito. Ang matatalinong kababaihan, ina, at espiritual na mga leader ay madaling maunawaan ng dinamikong ito. Ang karunungan ay proteksyon. At kapag ang proteksyon na iyon ay naging isang ugali, ang isang milyonaryo na mindset ay ipinanganak na nagbabago ng mga tadhana. Kaya nga binigyan ng Diyos si Solomon ng isang bagay na hinding-hindi mabibili ng pera, ang pag-unawa. At ang pagpili na ito ay hindi lamang espiritual. Ito ay lubhang madiskarte. Sa pamamagitan ng pagpili ng karunungan, pinili ni Solomon na makita kung ano ang hindi nakikita ng iba upang mahulaan kung ano ang hindi nakikita ng iba at malinaw na magpasya kapag ang iba ay nalilito.
Iyan ang tunay na katalinuhan sa pananalapi. Ang uri na pumipigil sa iyong maging alipin sa sarili mong mga pagpipilian. At kung nakikita ni Solomon ang iyong mga desisyon ngayon, sasabihin ba niyang pinipili mo ang karunungan o nabubuhay lang? Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga hari at tagapaglingkod ay nagsisimula dito mismo, sa kung ano ang iyong hinihiling at kung ano ang iyong hinahanap. Ang pagtugis na ito ay lumilikha ng pundasyon para sa hinaharap na kasaganaan batay sa karunungan. Sa desisyong ito, pinasinayaan ni Solomon ang isang panahon na muling nagbigay kahulugan sa konsepto ng biblikal na kayamanan. Ang kanyang mga pagpili ay nagdulot ng kaunlaran hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga tao, kanyang kaharian, kanyang pamilya, at para sa lahat ng henerasyon na mag-aaral ng kanyang mga salawikain. Isipin ang isang babae na namamahala sa kanyang tahanan ng may ganoong kalinawan o isang kabataang namumuhunan na may ganoon ding kaunawaan, o ikaw na gumagawa ng mga desisyon na ginagabayan ng mga sinaunang prinsipyo ng kayamanan. Dito, nagsimulang ihayag ng formula ni Solomon na ang kaunlaran ay bunga, hindi layunin. At kapag naunawaan mo ito, ang iyong pananaw sa pera ay ganap na nagbabago. At sa gayon, habang pinagmamasdan natin ang lahat ng nagbabagong pagpili na ito, sinisimulan nating makita ang susunod na mapagpasyang hakbang sa paglalakbay ni Solomon. Hindi lang siya humingi ng karunungan, inilapat niya ito. At ang praktikal na aplikasyong ito ang nagparami ng mga mapagkukunan, pagkakataon at mga resulta sa isang hindi pangkaraniwang paraan. Ang lihim na nabunyag ay hindi lamang sa paghingi ng karunungan, ngunit sa paggamit nito upang lumikha ng tunay na kayamanan. Ngayon, habang umaalingaw-ngaw sa loob mo ang paghahayag na ito, lumalapit kami sa susunod na hakbang, ang isa na nagpapakita kung paano binago ni Solomon ang kaunti tungo sa marami at marami sa isang legacy. Manatili sa akin dahil ang pagpaparami ay malapit ng maihayag. Matapos maunawaan ang pagpili na nagpabago sa lahat, pumasok tayo sa bahagi ng paglalakbay kung saan ang karunungan ay nagsimulang magbunga ng nakikitang bunga. Si Solomon ay hindi lamang tumanggap ng pagkaunawa, binago niya ang pag-unawa na iyon sa pagpaparami ng pananalapi, isang bagay na nakakaintriga pa rin sa mga iskolar at nagbibigay inspirasyon sa mga namumuhunan ngayon. Naunawaan niya na walang mapagkukunan na nananatiling maliit kapag inilagay sa mga kamay ng isang taong ginagabayan ng pag-unawa. Inaasahan ng pananaw na ito ang tinatawag nating compound interest, passive income at matalinong pamumuhunan. Ilang beses kang nagkaroon ng maliit na bagay sa iyong mga kamay at hindi nakita ang potensyal nito para sa pagpaparami. Eksakto dito nagsisimula ang formula ni Solomon, pagpapalaki ng maliit. Pinalawak ni Solomon ang kanyang kaharian na may pag-iisip na pinagsama ang praktikal na espiritualidad at diskarte sa pananalapi. Alam niya na ang pangmatagalang kayamanan ay hindi ipinanganak lamang mula sa pakinabang, ngunit mula sa patuloy na pagpaparami. Kung paanong ang isang matalinong babae ay nagpaparami ng kapayapaan sa loob ng isang tahanan o bilang isang masipag na asawang babae na ginagawang kasaganaan ang mga kakaunting yaman, gayon din ang ginawa ni Solomon sa komersiyo, mga alyansa at pangangasiwa. Walang stagnated, gumalaw siya ng may katiyakan na ang kayamanan ng Biblia ay buhay, pabago-bago at lumalaki. At kung ilalapat mo ang prinsipyong ito sa loob ng 7 araw, ano ang magbabago sa iyong buhay? Marahil ang iyong pananaw sa pera ay magsisimulang lumawak. Para kay Solomon, ang pagpaparami ay hindi isang bagay ng pagkakataon.
Ito ay isang pamumuhay. Gumawa siya ng mga sistema na gumagana kahit na siya ay natutulog. Isang bagay na tinatawag natin ngayon na mga asset, madiskarteng pamumuhunan at patuloy na daloy ng kaunlaran. Naunawaan niya na ang pag-asa lamang sa sariling pagsisikap ay ang pamumuhay tulad ng isang lingkod, ngunit ang pagbuo ng mga daloy ng kita ay pag-iisip tulad ng isang hari. Ilang tao ang kilala mo na walang pagod na nagtatrabaho ngunit hindi umuunlad. Hindi nila nauunawaan ang pilosopiya ng kayamanan na ginamit ni Solomon upang pabor sa kanya ang oras. Ito ang punto kung saan marami ang natitisod at kung saan kakaunti ang nagigising. Sa pagtingin sa pagpaparami na ito, napagtanto namin na hindi ito limitado sa pera. Pinarami ni Solomon ang mga tao, mga talento, mga alyansa, mga pagkakataon. Parang lumawak lahat ng nahawakan niya dahil nakahanda na ang mindset niya na tumanggap pa. Isipin ng isang ina na nagtuturo sa kanyang mga anak na gumawa ng matalinong mga pagpili mula sa murang edad. Isipin ng isang kabataan na natutong mamuhunan bago mahulog sa utang. Isipin ang iyong sarili na tahimik na nagtatayo ng kayamanan nang walang paghanga, batay lamang sa matalinong mga desisyon. Ito ang landas tungo sa kaunlaran na kakaunti lamang ang nakakakita kahit na ito ay nasa harapan nila. At kaya, sa pamamagitan ng pag-unawa kung paano pinalago ni Solomon ang kaunti, lumalapit tayo sa isang mahalagang punto na napapabayaan ng marami. Walang sinuman ang dumami ng mag-isa. Sa likod ng pambihirang pagpaparami ng hari ay may mas malalim pang bagay, ang tamang kapaligiran. Ang susunod na hakbang sa paglalakbay na ito ay nagpapakita na ang kasaganaan ay ipinanganak hindi lamang mula sa panloob na karunungan, ngunit mula sa mga taong naglalakad sa tabi mo. At kapag naunawaan mo ito, makikita mo na ang multiplikasyon ay hindi lamang isang pamamaraan. Ito ay bunga ng kapaligiran, patuloy na sumulong, dahil ang bilog ay lumalawak na ngayon. Kapag napagmasdan natin ang pagdami na dumadaloy sa buhay ni Solomon, natatanto natin na hindi ito nangyari ng nag-iisa. Si Haring Solomon ay napapaligiran ng mga tagapayo, eskriba, tagapangasiwa at piniling mga individual. Bawat isa ay nag-aambag sa pagpapalawak ng kaniyang pinansyal na kaunlaran. Ang karunungan ni Solomon ay hindi umusbong sa mahirap na lupa. Ito ay nilinang sa isang mayamang kapaligiran kung saan ang mga pag-uusap ay itinaas, ang mga desisyon ay pino, at ang mga pagkakamali ay napigilan bago pa man mangyari ang mga ito. Ilang beses mo nang napansin na hinihila ka pababa ng iyong kapaligiran nang hindi mo namamalayan. Ito ang dahilan kung bakit marami ang hindi umuunlad. Nananatili silang napapaligiran ng mga tinig na nagpapahina sa kanilang paningin. Naunawaan ni Solomon na ang kadakilaan ay hindi itinayo ng nag-iisa. Alam niya na para mapanatili ang kayamanan ng Biblia at gawing pamana ang karunungan, kailangan niyang lumakad kasama ng mga taong may kalinawan, layunin at pangako. Ang matatalinong babae ay madalas na lumilitaw sa mga kasulatan sa Biblia para sa kadahilanang ito. Hinubog nila ang emosyonal at espiritual na kapaligiran ng tahanan na nagtatayo ng katatagan at direksyon. Kung paanong ang isang asawang babae ay nagtatayo ng kanyang bahay sa mga tamang salita, ang hari ay nagtayo ng kanyang kaharian sa mga tamang tao. Palaging itinuro ng kaisipan ni Solomon ang parehong prinsipyo. Walang lumalago kapag napapaligiran ng maliliit na kaisipan. Ang kapangyarihan ng kapaligiran na ito ay kitang-kita sa bawat pinansyal na desisyon na gagawin natin. Ang isang taong nakikihalubilo sa mga taong natatakot ay may posibilidad na maiwasan ang mga matatalinong panganib. Ang isang taong napapaligiran ng mga gastusin ay may posibilidad na mag-aksaya ng mga pagkakataon. Ang isang taong lumalakad kasama ng mga visionaries, gayunpaman, ay natural na natututong dumami.
Imposibleng magkaroon ng kaunlaran batay sa karunungan habang nabubuhay na nakulong sa mga pag-uusap na sumasabotahe sa iyong kinabukasan. At kung pinagmamasdan ni Solomon ang iyong bilog ngayon, sasabihin ba niyang napapaligiran ka ng mga kaalyado o ng mga may layuning magnanakaw? Ang pagkakaiba ay banayad, ngunit tinutukoy nito ang buong kapalaran. Kaya naman, mas maingat na pinipili ng mga hari ang kanilang mga tagapayo kaysa sa kanilang mga kayamanan. Ang kapaligiran ay humuhubog hindi lamang sa iyong mga desisyon, kundi pati na rin sa iyong pananampalataya, iyong espiritu, iyong tapang at iyong pananaw sa kayamanan. Nasa tamang kapaligiran na ang edukasyon sa pananalapi ay nagiging kasanayan. Ang katalinuhan sa pananalapi ay nakakahanap ng direksyon at ang pag-iisip ng milyonaryo ay hindi na maging teorya at nagiging isang pamumuhay. Isipin ang isang ina na gumagabay sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng matatag na mga salita na puno ng karunungan. Hindi lamang siya nagtuturo, hinuhubog niya ang mga kinabukasan. Ito ang ginawa ni Solomon sa kanyang mga tao. Alam niya na ang kasaganaan ay hindi ipinanganak mula sa pag-iisa, ngunit mula sa kabuuan ng mga isip na konektado sa parehong layunin. At habang kinikilala natin ang kapangyarihan ng kapaligirang ito, napagtanto natin na hindi lamang ito binuo ni Solomon. Ginamit niya ito bilang isang plataporma para sa susunod na hakbang sa formula. Dahil ang pagkakaroon ng karunungan, pagpaparami at mga tamang tao ay nangangahulugan na isang detalye na lang ang kulang. Ilapat ang lahat sa totoong buhay na may konkreto, araw-araw na mga hakbang. Ito ay kung saan maraming tumitigil, ngunit din kung saan ang matalino ay gumising. Maghanda dahil ang susunod na hakbang ay nagpapakita kung paano baguhin ang mga lumang prinsipyong ito sa pamumuhay na kasanayan. Stay with me. Malapit nang bumukas ang pinto. Matapos maunawaan ang kapaligiran na humuhubog sa kaunlaran, umabot tayo sa punto kung saan ang karunungan ay hindi na maging teorya at nagiging buhay. Hindi kailanman isinulat ni Solomon ang kanyang mga kawikaan upang basahin lamang. Isinulat niya ang mga ito upang isabuhay araw-araw. Ang karunungan ni Solomon ay nagkakaroon ng lakas kapag nagpasya kang ilapat ito sa maliliit na mga pagpipilian, sa mga mukhang hindi gaanong mahalaga, ngunit tumutukoy sa iyong buong pinansyal na landas. Dito marami ang nabigo. Inaasahan nila ang isang dakilang paghahayag, habang ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng simpleng mga kilos. At kung maglalapat ka ng isang salawikain sa isang araw, sa loob ng 7 araw, ano ang magsisimulang magbago? Ang paglalapat ng formula ni Solomon ay nangangahulugan ng pagsisimula sa mga pangunahing kaalaman. Pag-unawa bago kumilos. Nalalapat ito sa mga relasyon, pagbili, matalinong pamumuhunan, at maging sa tahimik na pagmamadali na ginagawa mong gastusin ang hindi mo pa kinikita. Ang isang matalinong babae, halimbawa, ay binabago ang kanyang tahanan sa isang kapaligiran ng kaayusan at layunin bago pa man magkaroon ng kasaganaan. Ang parehong naangkop sa iyo, order bago multiplikasyon. At kapag nilikha mo ang panloob at panlabas na espasyo, ang kaunlaran sa pananalapi ay nakakahanap ng matabang lupa. Ilang beses mo nang binaliwala ang simpleng payo at pagkatapos ay napagtanto mo na naroon ang iyong proteksyon. Ang ikalawang hakbang sa praktikal na aplikasyon ay upang makita ang pera bilang isang kasangkapan, hindi bilang isang pagkakakilanlan. Hindi kailanman inilarawan ni Solomon ang kanyang sarili bilang isang milyonaryo. Inilarawan niya ang kanyang sarili bilang isang taong ginagabayan ng mga sinaunang prinsipyo ng kayamanan. Binabago nito ang lahat. Nangangahulugan ito ng paglalagay ng pera sa tamang lugar, sa serbisyo ng layunin, hindi sa itaas nito. Kapag inayos mo ang iyong budget, nagtabi ng mga pondo, sinasadyang mamuhunan
at pinagmamasdan ang iyong paggasta sa espiritual na mga mata. Ginagaya mo ang pag-iisip ni Solomon. At kung pinagkatiwalaan ka ng Diyos ng higit pa, magkakaroon ba ng puwang ang iyong buhay upang matanggap? Ang ikatlong hakbang ay ang pagpaparami ng madiskarting. Noong panahon ni Solomon, nahayag ito sa pamamagitan ng mga alyansa sa kalakalan, ruta ng mga mangangalakal at pangmatagalang desisyon. Ngayon, lumilitaw ang pagpaparami na ito sa pinagsamang interes, mga asset, passive na kita at patuloy na edukasyon sa pananalapi. Kung paanong alam ng masipag na asawang babae kung kailan mag-iipon, kailan mamumuhunan at kailan magpapalawak, kailangan mo ring paunlarin ang espiritual at praktikal na kahulugang ito. Ang pagpaparami ay nangangailangan ng paningin, disiplina at pasensya. Ang mga hari ay hindi nagtatayo ng kayamanan sa pamamagitan ng pagmamadali. Tinatayo nila ito sa pamamagitan ng paglalakad ng may layunin. At kapag sinimulan mong pagsamahin ang karunungan, kapaligiran, multiplikasyon at pagsasanay, may makapangyarihang mangyayari. Ang iyong espiritu ay naaayon sa isang pag-iisip na kakaunti lamang ang nangangahas na tanggapin ang pag-iisip ng kaharian. At tiyak na ang pag-iisip na ito ang nagbubunyag ng huling bahagi ng formula, ang isa na nagbabago ng mga desisyon sa tadhana at kayamanan sa pamana. Ngayon, huminga ng malalim dahil malapit na tayong pumasok sa pinakamalalim na bahagi ng paglalakbay na ito kung saan ang lihim ni Solomon ay hindi na naging revelasyon at nagiging pagkakakilanlan. Magpatuloy, binabago ng susunod na hakbang ang lahat. Kapag pinagsama natin ang praktikal na aplikasyon, pagpaparami at karunungan, sisimulan nating makita kung ano ang tunay na nagpapanatili sa kaunlaran ni Solomon, ang kanyang kaisipan sa kaharian. Hindi siya nag-iisip na parang isang taong naghahanap lamang ng kaligtasan, ngunit tulad ng isang taong responsable sa pagbuo ng legacy, katatagan at layunin. Ang biblikal na kayamanan na kasama niya ay hindi ipinanganak ng ambisyon, ngunit ng espiritual na pagkakahanay. Naunawaan niya na ang bawat desisyon ay humubog sa kinabukasan ng kanyang mga tao tulad ng mga simpleng desisyon na humuhubog sa kinabukasan ng isang pamilya, isang matalinong babae at bawat taong pipili na lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya. At kung akala mo ay isang hari, gaano kalaki ang magbabago sa iyong buhay? Ang pag-iisip ni Solomon ay hindi lamang tungkol sa pag-iipon ng kayamanan. Ito ay tungkol sa kaliwanagan. Ito ay isang pangitain kung saan ang pera ay hindi isang tropeo, ngunit isang kasangkapan upang palawakin ang karunungan, katarungan at kapayapaan. Ang ganitong paraan ng pagtingin sa mundo ay nagpapahintulot sa kanya na maging isang sanggunian hindi lamang sa yaman sa pananalapi, ngunit sa layunin. Ngayon, kapag ang isang tao ay namumuhay ng may pag-iisip ng isang hari, napagtanto nila na ang kaunlaran sa pananalapi ay isang likas na bunga ng mga desisyong naaayon sa katotohanan. Ilang beses mo bang nilimitahan ang iyong mga pangarap dahil nag-iisip ka na parang utusan, hindi tagapagmana? Ang pagkakaiba sa pagitan ng pamumuhay na natigil at pamumuhay sa pagpapalawak ay nakasalalay sa panloob na pagsasaayos na ito. Ang mag-isip tulad ni Solomon ay ang pag-unawa na ang kayamanan na walang layunin ay nakakasakit sa kaluluwa. Ngunit ang kayamanan na may layunin ay nagpapalaya. Hindi siya magiging pinakamayamang tao sa kanyang panahon kung hindi niya naunawaan na ang isang kaharian ay itinayo mula sa loob palabas. Katulad nito, hindi ka nagtatayo ng kaunlaran na nagsisimula sa pera, ngunit nagsisimula sa puso. Kaya naman marami ang nag-iipon ng mga ari-arian, ngunit hindi ang kapayapaan. Naiintindihan ito ng isang matalinong ina kapag tinuruan niya ang kanyang mga anak na ang karunungan ay mas mahalaga kaysa ginto.
Ano ang mangyayari kung ilalapat mo ang halagang ito bilang pang-araw-araw na panuntunan? Ang pag-iisip ng kaharian ay nagsasangkot din ng responsibilidad, pamamahala sa iyong buhay sa halip na pamamahalaan ng mga impulses. Pinili ni Solomon ang kanyang mga labanan, ang kanyang mga kaalyado at ang kanyang mga pamumuhunan na may malinaw na layunin, walang nagkataon. Sa ngayon, ang mga naghahangad na maging milyonaryo nang hindi tinatanggap ang parehong pakiramdam ng responsibilidad ay nalulugi ng higit pa kaysa sa kanilang natamo. Ang kaunlaran batay sa karunungan ay nangangailangan ng espiritual na kalinawan, katalinuhan sa pananalapi at emosyonal na katapangan. At kung sinusunod ni Solomon ang kanyang mga pinili ngayon, makakakita ba siya ng isang hari na ginagawa o isang taong ginulo ng mga mumo? At kapag naunawaan na natin ang kaisipang ito ng kaharian, napagtanto natin na ang tunay na formula ni Solomon ay hindi tungkol sa pera, pagpaparami o mga diskarte sa pananalapi. Ito ay tungkol sa pagkakakilanlan. Ito ay tungkol sa pagiging isang taong may kakayahang magdala ng kaunlaran nang hindi sinisira nito. Ito ang ibinunyag na sikreto na lumipas ng milenya at patuloy na nagbabago ng buhay. Ngayong narating na natin ang puso ng paglalakbay na ito, isang hakbang na lang ang natitira, pagsasama-sama ng lahat ng ito sa sarili mong kwento. Humanda, dahil ang kasunod na konklusyon ay hindi nagtatapos sa paglalakbay, ngunit nagbubukas ng tadhana. Sa pag-abot sa puntong ito, may isang bagay sa loob mo na nagsimulang gumalaw, na para bang ang karunungan ni Solomon ay muling nag-aalab ng isang pangunawa na laging nauukol sa iyong espiritu. Nadama mo sa bawat yugto ng paglalakbay na ang kaunlaran sa pananalapi ay hindi isang aksidente. Ito ay isang pagpipilian, paulit-ulit araw-araw. Ngunit ang tanong na umaalingaw-ngaw ngayon ay tahimik at malalim. Gaano karaming mga pagpipilian ang ginawa mo ng walang karunungan? Ilang desisyon sa pananalapi ang ginabayan ng pagmamadali, takot o paghahambing? At kung magagawa mo mula ngayon, ihanay ang iyong buhay sa kaparehong pag-iisip na gumabay kay Haring Solomon. Ano ang magbabago? Maaring may utang ka, mga alalahanin, o kahit na ang pakiramdam na ang iyong buhay sa pananalapi ay natigil. Ngunit ngayon alam mo na hindi ito tumutukoy sa iyong hinaharap. Ang tunay na pagbabago sa pananalapi ay hindi magsisimula sa iyong pitaka. Ito ay palaging nagsisimula sa iyong isipan. Magpapatuloy ka ba sa pag-iipon ng utang o magsisimula ka bang mag-ipon ng karunungan? Tandaan, ang pera ay sumusunod lamang sa mga taong marunong pangasiwaan ito. Hindi ito sumusunod sa mga natatakot dito, sa mga nakakaunawa lamang. At ang pag-unawang ito ang pinagkaiba ng mga lingkod sa mga hari. Kung pagmamasdan ni Solomon ang iyong buhay ngayon, ano ang sasabihin niya tungkol sa iyong mga pagpili? Ano ang makikita niya sa iyong mga gawi, sa iyong mga relasyon, sa iyong paraan ng pakikitungo sa pera? Marahil ay napansin mo ang isang pattern sa paglalakbay na ito. Lahat ng tunay na kayamanan ay ipinanganak mula sa kung sino ka, hindi mula sa kung ano ang iyong tinataglay. At ito ay nagbangon ng isa pang tanong, nakakaunti lamang ang naglalakas loob na harapin. Nabubuhay ka ba para mag-ipon o mag-iwan ng pamana? Ilang piraso ng payo ang iyong sinusunod nang hindi nalalaman kung saan sila nanggaling? Ang karunungan sa Biblia ay nagpapakita na ang matalinong mga desisyon ay nagtatayo ng mga kinabukasan, habang ang mga pabigla-bigla na desisyon ay nagdudulot ng mga pagsisisi. At napansin mo ba kung ilang beses mong binaliwala ang babalang ito? O para lang maramdaman ang bigat nito mamaya? Ngayon alam mo na, bawat hakbang mula rito ay maaaring maging isang ladrilyo sa pagtatayo ng iyong sariling kaharian. At kapag tiningnan mo ang lahat ng iyong natutunan, karunungan, pagpaparami, kapaligiran,
kasanayan at pag-iisip ng kaharian, naiintindihan mo na si Solomon ay hindi lamang isang mayaman. Isa siyang guided man, isang taong nakaunawa na ang kasaganaan ay hindi tadhana. Ito ay isang landas ng layunin, disiplina, pananampalataya at pananaw. Isang landas na nagsisimula bago ang pera at nagpapatuloy pagkatapos nito. Isang landas na nagbabago kung sino ka sa loob at marahil ito ang punto ng pagbabago para sa iyo. Hindi na nabubuhay sa pamamagitan ng paghahanap ng mga shortcut, ngunit sa pamamagitan ng pagsunod sa mga prinsipyo. Hindi na nakaligtas, ngunit namamahala. At ngayon, bago tayo magtapos, hayaan ng isang huling tanong na bumaon sa iyong puso. Nabubuhay ka ba upang bumuo ng kung ano ang tunay na mahalaga o lamang surviving ang mga araw? Kung ang karunungan ni Solomon ay nagdulot ng kalinawan sa iyong espiritu ngayon, oras na upang tumalon ng pananampalataya. Mag-subscribe sa channel, i-activate ang bell, at ipagpatuloy ang paglalakbay na ito sa mga paparating na video. Kung naniniwala ka na ang kasaganaan na may layunin ay ang landas ng matalino, pagkatapos ay huwag palampasin ang anumang mga lihim. Hindi dito nagtatapos ang iyong pagbabago, kasi simula pa lang nito. Kung ang mensaheng ito ay sumasalamin sa iyo, isulat sa mga komento. Ngayon pinipili ko ang karunungan kaysa sa kayamanan,